Alert SS Pension Extra is coming in your pension this April 2026, and you need to know how and when it will be released. This update could change your finances immediately. I'm sharing the full breakdown and insider info only here. So if you want to stay ahead of every SSS payment change and never miss a pissel, hit that subscribe button. Now, this channel is made just for us, the Filipino pensioners who deserve every update first, mga kaibigan, mga kababayan, at sa lahat ng mga pensionado at pamilya ng mga retirado sa buong Pilipinas. Makinig kayo ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo. Napakaraming tao ngayon ang nagtatanong, naghahanap ng sagot sa kanilang mga telepono, nagtatawagan sa kanilang mga kamag-anak, lahat dahil sa isang paksa na direktang nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. At ang paksang iyon ay ang SSS Pension Increase, ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program ng Social Security System. Kaya ngayon, dito na tayo maglilinaw ng lahat. Huwag kayong aalis dahil marami kayong malalaman na talagang mahalaga. Magsimula tayo sa pinakamahalagang katanungan na laging tinatanong ng mga pinsado. Kailan ba talaga darating ang dagdag sa pensyon? Maraming balita ang kumakalat sa social media, sa mga grupo sa Facebook, sa mga chat group ng mga lolo at lola na nagsasabing April 2026 na ran ang second tranche. Kaya bago pa man tayo lumayo, kailangan nating maging malinaw at tapat sa isa't isa. Ayon sa opisyal na pahayag ng SS President at CEO na si Robert Joseph Montes de Claro, ang ikalawang tranche ng pension hike ay ipapatupad sa Setyembre 1, 2026 ARPLER. Kaya huwag kayong mag-alala at huwag kayong maniwala sa mga maling impormasyon na nagpapalipat-lipat sa internet. Ang totoo, ang pagtaas na ito ay tunay at darating pero ang tamang petsa ay September, hindi April. At ang mas magandang balita, dahil sa napakagandang performance ng SS na pumalo sa PHP 1 trillion at naging pinaka-profitable na GOCC sa bansa, sigurado na ang pensyon ng bawat miyembro at kaya nilang harapin ang kanilang kinabukasan ng may kumpiyansa ayon mismo sa Finance Secretary at Social Security Commission Chair na si Frederick Digo, Department of Finance. Ngayon, pag-usapan natin ang buong larawan ng Pension Reform Program para maintindihan natin kung bakit ito napakahalaga. Nagsimula ang SSS na isang makasaysayang 3 taong pension reform noong 2025. Simula Setyembre ng taong iyon, itinataas na ng SSS ang retirement at disability pensions ng 10, habang ang death at survivor pensions naman ay tumaas ng BIM-Pororo Rappler. At ito ang pinakamagandang parte. Ginawa nila ito nang hindi tinaas ang monthly contributions ng mga miyembro. Naririnig ninyo yon? Dagdag sa pensyon pero walang dagdag na bayad. Ito ang uri ng programa na talagang para sa ordinaryong mamamayan. Para sa mga nagtatrabaho ng maraming taon, nagbabayad ng kanilang kontribusyon ng walang palyaaton ay nakikita nila ang bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Isipin na lang natin ang buhay ng isang retiradong Pilipino. Nagtrabaho siya ng 30 taon. Binabayaran ng SSS bawat buwan. Dumating ang araw ng kanyang pagre-retiro at ang tanging inaasahan niya ay ang kanyang buwan ng pensyon mula sa SSS. Pero ang problema ay ang buhay ay nagiging mas mahal habang tumatagal. Ang bigas ay mas mahal. Ang gamot ay mas mahal. Ang bayad sa kuryente ay hindi bumababa. Ang transport ay hindi naman nagiging mas mura. Kaya ang pagtaas na ito ng pensyon ay hindi lang isang numero. Ito ay kahulugan ng dignidad, ng respeto sa mga taong naglingkod ng buong buhay nila para sa kanilang pamilya at sa bansang ito. Sa pagtatapos ng 3 taong programa, ang retirement at disability pensioners ay makatatanggap ng kabuuang TREPID T3 porong pagtaas. Habang ang death at survivor pensioners ay makakakita ng poryentong dagdag sa kanilang buwanang benepisyo, Rappler, isip-isipin ninyo ito. Kung ang inyong pensyon na yon ay PH 2,000 bawat buwan, ang 33 porong dagdag ay nangangahulugan ng halos 16 pa bawat buwan pagdating ng 2027. Hindi lang yan malaking bagay para sa iisang tao. Ito ay malaking bagay para sa buong pamilya na umaasa sa retirement pension ng kanilang magulang o lolo at lola. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang makikinabang dito. Ang ikalawang tranche ng SS Pension Reform Program ay epektibo sa Setyembre 2026
at ito ay nagbibigay ng tsinporong pagtaas para sa retirement at disability pensions at 5 sa survivor pensions. Gulf News. Ito ay para sa lahat ng aktibong pensyonado sa oras ng pinakabagong cut-off. Kaya kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa SS, oo, para sa inyo ito. At kung ang inyong asawa, magulang o kamag-anak ay SSS pensioner, ibahagi ninyo ang balitang ito sa kanila dahil maaaring hindi pa nila alam. Pero mayroon ding iba pang grupo na dapat nating pag-usapan. Ang mga indigent na matatanda na walang pensyon mula sa SSS o GSIS at walang regular na kita ay patuloy na tumatanggap ng buwan ng pensyon na pausansan sa ilalim ng Social Pension Program ng DSWD. Gulf News, ito ang DSWD Soft Pen, isang hiwalay na programa mula sa SSS Pension Reform pero pantay na mahalaga. At ayon sa mga ulat, mahigit 4 na milyong senior citizens ang nakatanggap ng social pension payouts hanggang katapusan ng 2025. Gulf News. Kaya malawak ang saklaw ng programang ito. Milyon-milyon ang tinutulungan. Gusto ko ring pag-usapan ang isa pang kahangahangang bagay na ginagawa ng SS ngayong 2026 na posibleng hindi pa ninyo narinig. Bukod sa pension increase, ang SSS ay maglulunsad din ng micro-program para sa mga pensyado na may pangangailangan para sa panandaliang pinansyal na tulong na may tenure na 15 hanggang si araw at interest rate na walang porsyento bawat taon o 0.6767% bawat buwan. Inquire.net. Para sa mga pensyonado na kailangang humiram ng pera para sa emergency, para sa gamot, para sa pagkukumpunin ng bahay, para sa anumang pangangailangan, ito ay isang mas ligtas at mas abot kayang opsyon kumpara sa mga private lender o 56. Ito ang uri ng programa na nagpapakita na ang SSS ay hindi lang nag-iisip ng ngayon, kundi ng buong kalagayan ng bawat miyembro at hindi pa tapos ang magagandang balita. Sa expansion front, nagpaplano rin ang SSS na magbukas ng mga foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau kasama ang telibagong lokal na sanggay sa buong Pilipinas. Inquire.net. Nangangahulugan ito na mas maraming Pilipino kahit nasa ibang bansa ang magkakaroon ng mas madaling access sa kanilang SS benefits at serbisyo. Para sa mga OFW na matagal nang nagtatanong kung paano nila mahahawakan ang kanilang SSS account mula sa malayo, ito ay isang magandang hakbang patungo sa mas inklusibong sistema. Ngayon, gusto ko ring tugunan ang isang tanong na palaging lumalabas tuwing may balita tungkol sa pension increase. Magmamahal ba ang aming monthly contributions dahil dito? Narinig na natin ito bago at ang sagot ay malinaw na malinaw. Para sa kasalukuyan, hindi inanunsyo ng SSS ang anumang plano na taasan ang contribution payments dahil sa pension hike na ito. Sinabi ng SS na ang pension adjustment ay maingat na pinag-aralan ng mga financial experts para masigurado na kaya ng fund na suportahan ang pagtaas. K-Track. Kaya ang mga manggagawa at employer ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa biglang pagbabago sa contributions. Ang programa ay itinayo sa paraang sustainable para hindi lang mapabuti ang buhay ng mga pensyado ngayon, kundi para masigurado rin ang kalagayan ng SSS Fund para sa mga susunod na henerasyon. Ito ay isang puntong gustong linawin natin ng mabuti dahil maraming tao ang natatakot na ang anumang pagtaas ng benepisyo ay kaagad na nangangahulugan ng mas malaking kaltas sa sahod. Hindi gan gumagana ang tamang pension reform program. Ang pamahalaan at ang SSS ay nagtatrabaho ng husto upang makita ang balanse ang pagtulong sa mga pensyado ngayon habang pinoprotektahan ang kinabukasan ng pondo para sa mga magiging pensyado bukas at batay sa performance ng SSS. Ang SSS ay nakakuha ng net income na 140 bilyon para sa FY 2025 na ginawa itong pinaka-preable na government-owned or controlled corporation sa buong bansa. Department of Finance, tiwala tayong kaya nilang panatilihin ang pangako na ito. Ngayon, nais ko ring ibahagi sa inyo ang mas malawak na epekto ng pension reform na ito sa ating ekonomiya. Hindi lang ito tungkol sa individual na benepisyo. Ito ay may malaking epekto sa buong bansa. Ayon sa mga eksperto, ang pension reform ay maaaring magdagdag ng humigit kumulang 92.8 bilyong sa ekonomiya
mula 2025 hanggang 2027. Katrak. Bakit? Dahil kapag ang mga pensyon ay may mas malaking kita, gumagastos sila sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Pagkain, gamot, bayad sa kuryente, transportasyon, at iba pa. Ang perang iyan ay pumupunta sa mga lokal na tindahan, sa mga palengke, sa mga negosyong pamilya. Kaya ang pension increase ay hindi lang tumutulong sa mga matatanda. Tumutulong din ito sa buong komunidad, sa buong ekonomiya ng bansa. Isipin ninyo ang isang lola na nakatira sa probinsya. Kapag tumaas ang kanyang pensyon, bibili siya ng mas maraming bigas sa lokal na magsasaka. Magpapagamot siya sa lokal na botika. Magbibigay siya ng konting tulong sa kanyang mga apo para sa school supplies. Ang bawat pisong dagdag sa kanyang pensyon ay nagiging daloy ng buhay sa kanyang komunidad. Ganito ang tunay na epekto ng isang mabuting programa ng pamahalaan. Hindi lang sa papel, hindi lang sa estadistika, kundi sa bawat lutuan, sa bawat hapagkainan, sa bawat pamilyang natutulog ng may kaunting kapayapaan ng isip. Importante rin nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapatunay ng inyong pensyon at kung paano ninyo masisiguradong nasa tamang impormasyon kayo tungkol sa inyong mga benepisyo. Sa panahon na yon na puno ng mga maling balita sa social media, kailangan nating maging mas maingat bago maniwala sa anumang balita tungkol sa SSS. Kahit gaano ito ka-viral, kahit gaano karaming pag-share, laging suriin ang opisyal na website ng SSS o ang opisyal na pahayag ng gobyerno. Huwag hayaang maling impormasyon ang gumawa ng desisyon para sa inyo. At kung may tanong kayo tungkol sa inyong personal na pensyon at eligibility, ang pinakamabuting gawin ay direktang makipag-ugnayan sa SS, sa kanilang hotline, sa kanilang opisina, o sa kanilang My Test online portal. Para sa mga kamag-anak ng mga pensyonado, lalo na ang mga anak at apo na tumutulong sa kanilang mga magulang o lolo at lola. Ang inyong papel dito ay napakahalaga. Maraming matatanda ang hindi sanay sa internet, hindi sanay mag-navigate ng mga websites at online portals. Kaya ang responsibilidad natin ay tumulong sa kanila. I-check ang kanilang MyDesk account. Siguruhing updated ang kanilang contact information at beneficiary records at yakin na nakatatanggap sila ng tamang impormasyon mula sa mga tamang pinakukunan. Ang pagtunong sa ating mga mahal sa buhay na maunawaan ang kanilang mga karapatan at benepisyo ay isa sa pinakamagandang bagay na magagawa natin para sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline ng buong 3 taong programa para malinaw ang inaasahan ng bawat isa. Nagsimula ang lahat noong Setyembre 2025 na nipatupad ng SSS ang unang tranche ng pension increase. 10% para sa retirement at disability pensions, 5% para sa survivor pensions. Ang ikalawang tranche ay darating sa Setyembre 2026 para sa lahat ng pensyonado Social Security System. At pagkatapos nito, ang panghuling alon ng pension hike ay magaganap sa September 2027. At sa pagtatapos ng 3 taong programa, ang retirement at disability pensioners ay makatatanggap ng kabuuang 33% pagtaas, habang ang death at survivor pensioners ay makakakita ng 15 porong dagdag sa kanilang buwan ng benepisyo, Rappler, 3 taon, 3 beses na dagdag at walang dagdag na bayad para sa mga miyembro. Habang papalapit ang Setyembre 2026, siguruhin nating handa ang bawat pensyon para mapakinabangan nila ang pagtaas na ito ng walang abala. Ang pinakamahalagang bagaheng gawin na yon ay ang tiyakin na updated ang lahat ng impormasyon sa SSS account, address, contact number, bangko o payment method para sa pensyon at lahat ng beneficiary information. Dahil kahit gaano kaganda ang programa, kung hindi updated ang inyong records, maaaring makaranas ng delay sa pagtatanggap ng inyong benepisyo. Kaya gawin na natin ito ngayon habang maaga pa, para pagdating ng Setyembre, handa na tayo at walang problema. Sa lahat ng ating natutunan na yon, nais kong magbigay ng isang pangwakas na mensahe para sa bawat pinsyado na nanood ng video na ito. Ikaw ay gumawa ng tamang bagay. Nagbayad ka ng iyong SSS contributions. Nagtrabaho ka. Pinairal mo ang iyong pamilya. At yun, ang bansa at ang SS ay nagbabalik ng utang na loob sa pamamagitan ng programang ito. Hindi ito regalo. Ito ay karapatan mo. Ito ay bunga ng iyong maraming taon ng pagsasakripisyo at pagtatrabaho.
At kaya naman, huwag kang mahiyang i-claim ang bawat pisong benepisyo na para sa'yo. Para sa mga kabataan na nanood din ng video na ito, makinig kayo. Sa mga taong nagtatrabaho ngayon at nagbabayad mang SSS ay nagtatayo ng kanilang sariling kinabukasan. Ang pension reform na ito ay patunay na ang sistema ay gumagana na, ang inyong mga kontribusyon ay hindi basta nababaliwala kundi tumutubo at nagiging seguridad para sa inyong pagtanda. Kaya magbayad ng tama, magbayad ng tuloy-tuloy at hayaan ang sistema na gumawa ng trabaho nito para sa inyo sa hinaharap. At sa lahat, mag-ama, mag-ina, mag-asawa, magkakasamahan. Nagtutulungan tayong ipasa ang tamang impormasyon sa isa't isa. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga SSS pensyon na kailangan nitong marinig. Dahil sa panahon na yon, ang tamang impormasyon ay isa sa pinakamahalagang tulong na maain nating ibigay sa isa't isa. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.